Mga mandirigma ng United States of America papunta na nga ba sa Israel? So mga sangkay, mayroon po tayong balita ngayon na itong mga mandirigma di umano ng United States of America ay talaga nga bang ipinadala o ipapadala doon sa Israel o on the way na ngayon mga sangkay? Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating channel. Sa baba po ng video na to may makikita po kayong subscribe button. So pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, i-click nyo po yung subscribe button na makikita nyo po sa ibaba ng video na to. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito nga po mga sangga, may balita po tayo. Tingnan po natin yung mga update regarding po sa nangyayari sa Israel. At ito nga po ang United States of America. Marami pong balita na magsisend na nga po o hindi po alam kung on the way na o magsisend pa lang. Dahil ang warship, mga warships ng US, hindi lamang warship po, isa, mga sangay, kundi warships, ibig sabihin, marami po ito na pandigma sa karagatan, mga sangkay, ay papunta na nga po, di umano, malapit sa Israel. Alam naman po natin na ang Israel at Amerika ay sanggang dikit po yan, mga sangkay. Subalit, pagdating po ni Biden, medyo kalmado lamang, no? Unlike po sa panahon ni Donald Trump na talagang strong ang pagkakaibigan, mga sangkay, at suporta ng dalawang bansang ito. So, sa tingin ko naman, kahit wala po ang tulong ng Amerika, kayang-kaya po ng Israel. Maliban siyempre sa tutulungan sila ng ating Panginoon, yun po ang pangako ng Diyos sa kanila. Subalit, mga sangkay, malakas po talaga ang Israel at may kakayahan po sila. Dahil hindi na po sila dito papayag na maulit muli, mga sangkay, ang nangyari, kagaya ng ginawa sa kanila ni Hitler na muntikan po silang ubusin. Diba? Naalala nyo ba yung Holocaust na yan? Na ayon po sa kasaysayan ng ating mundo, muntik po maubos ang Jewish sa ginawa nila Hitler. Muntik ma-invade. Mapulbos na wala po talagang matira sa lahi nila. Ngunit mga sangkay, ito na nga po. Itong panibagong pag-atake, nagiging mainit na usapin ito sa buong mundo. At ngayon, itong Amerika, tingnan po natin. Anyway, bago po natin pag-usapan yan mga sangkay, ang flights patungong Israel ay tinigil na. Ayan. Sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israeli forces at ng grupo ng Hamas, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA nitong Lunes, October 9, na ang paglalakbay patungo sa Israel ay ipinagpapaliban muna ng indefinitely o walang katapusang panahon at mananatili hanggang sa maging stabilized na ang sitwasyon doon. Okay, wala munang flight patungong Israel. Okay, wala po munang pwedeng pumunta doon, mga sangkay. Yan po yung announcement ng DFA. Bakit? Hindi naman na kailangan i-memorize yan eh. May nagaganap na digmaan, may mga hawak nga po ngayon, mga sangkay, itong Hamas, di ba? At malapit na po, may gagawin po sila sa kanilang mga nasakoteng mga Jewish, at mayroon nga po doon may isa pong Pilipino na hawak din po nila, mga sangkay, no? So, flights patungong Israel postpone po muna. Sa pinakabagong pahayag ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza, kinumpirma nito na ang bilang ng mga Pilipino na nawawala mula nang magsimula ang kaguluhan sa Israel, may mga nawawala may mga nawawalang Pilipino doon sa Israel, ay umabot na sa 7 tao. 7 na. Mula sa 6, ayon sa opisyal, nananatiling hindi matagpuan at hindi makontak sa kanilang mga mobile number at social media accounts ang mga naturang Pilipino. Siniguro naman ni Daza na ang embahada ng Pilipinas sa Israel ay patuloy na naghihintay sa updates doon at walang tigil din anya silang gumagawa ng koordinasyon sa mga otoridad sa Israel. So ang tanong dito, mga sangkay,
nakuha ba nitong Hamas ang mga kababayan po natin? 7 daw po ang nawawala eh. Hindi makontak, hindi rin po mahagilap, mga sangkay. At mga kasapi ng komunidad upang alamin ang kalagayan ng mga Pinoy. 22 sa mga nawawalang Pinoy ay nasa gitna ng mga otoridad ng Israel kung saan inilipat sila sa mas ligtas na lugar at ngayon ay nasa mga hotel na nanunuluyan. Okay. Yan po yung update natin, mga sangkay. Subalit dito na po tayo. Ang Israel at Palestine war. Israel is at war with Hamas, which controls the Gaza Strip. More than 1,100 people have been killed on both sides since the war broke out on Saturday. When Sabi, 700 pa lang yan, mga sangkay. Nakaraang ano pa to, ilang oras. Pero ayon po sa update ngayon, mga sangkay, mahigit 1,000 na. Hamas rained thousands of rockets on Israel in a surprise pre-dawn attack from Gaza. They Grabe. took Israel by surprise. Now, in the latest, Israeli leaders have warned of a long and difficult war. The days ahead will be long and difficult. We have paid a heavy price, but we will restore security to the people of Israel. Let me repeat, we will restore security to the people of Israel. Okay. Yan po yung pangako ng Israel government, mga sangkay. Ngayon, ito po ang balita. Ang Israel ay papadalhan di umano ng Amerika. Ito, mga sangkay. White House sends aid to Israel, moves U.S. warships closer to area. States military moving more ships and aircraft to that region. Okay, enda. Papunta na nga po yung Amerika. President Biden has been speaking with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu. NBC's chief White House correspondent Peter Alexander joins us now from the White House. So, Peter, first of all, what is the latest on the U.S. response this morning? Yan na. Yeah, Craig, as you noted, President Biden and the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, they have now spoken twice, we know of, over the weekend. The U.S. is sending new assets to that region. The USS Gerald Ford Carrier Strike Group is headed toward the eastern Mediterranean. Ayan, mga sangkay. Papunta na nga po, napakaraming barko yan ng Amerika na papunta na pong Israel. That is closer to the Israeli coast, and it includes 4 guided missile destroyers. This is significant as a show of force, but also as a Grabe. Show of force po ito. Big sabihin, napakaraming puwersa ito ng Amerika na papunta na nga po, tutulungan po ang Israel. demonstration of American support. And it leads to a big question, which is whether U.S. forces could become directly involved. That strike group is meant to deter Hamas and Iran, but the U.S. right now is not ruling out that they could be used to help Israel in this war. More air power is also on the way. That includes F-35s, the most... Diba? Hindi lamang pala warships, kundi maging ang kanilang Air Force ipapunta rin po sa Israel. Subalit ang tanong dito, magiging on-hand ba ang United States of America forces sa Israel? Ibig sabihin, pupunta po mismo sila doon? Pero tingin ko, mga sangkay, ano to kasi show of force na nga po. Nung nakita po natin, sabi nga po niya, ito daw po ay pagpapakita ng puwersa ng Amerika. Malaking puwersa ito ng Amerika na on the way papuntang Israel. Advanced fighter jet the U.S. has, and so is military equipment. Grabe. Mga advanced fighter jets papunta na rin po sa Israel. Craig, with more expected to go in the days ahead. All right, so there's the military response. So, Peter, all of this, of course, happening without a permanent Speaker of the House, Kevin McCarthy, out. So what do we know about how that could affect the U.S. response? Well, House Republicans, they do hope to elect a speaker this week, but without a permanent one right now, Congress is effectively paralyzed. The temporary speaker, he has very limited powers. And in terms of emergency funding for Israel, the House cannot even bring legislation to the floor. We've pushed the White Imagine nyo to, mga sangkay Itong Ukraine halos tanggalan na po. Actually, tinanggalan po ng suporta. Pinatanggal po yung suporta ng US government. Yung Congress mismo ang nag-decide na wag na munang suportahan ang Ukraine sa gera na yan. Pero pagdating po dito sa Israel, halos silang lahat, mga sangkay, talagang nagkakaisa at sinasabi na
kailangan na natin mag-take ng action. Suportahan natin ang Israel dahil yan ay partner talaga ng Amerika. Subalit mga sangkay, ang nakakapagtaka, si Biden po nananatiling tahimik. Ano ba? Totoo ba na ang sinasabi na si Biden ang dahilan kung bakit sumiklab itong digmaan doon po sa Israel? But right now mga sangkay, yung buong puwersa ng gobyerno, wala din naman magagawa ang presidente. Kung talagang halimbawa, mag-decide ang Congress, magpasa ng batas, magbigay ng malaking suporta mga sangkay, padala yung mga sundalo. Pero ang malinaw ngayon, ang mga warships, maging ang Air Force ng United States of America ay papunta na raw sa Israel. White House on this issue, what impact it could have, and top national security officials here tell us that in the near term, the U.S. is focused on giving Israel everything it needs, but grabe. Ganun po katindi yung ng gobyerno ng Amerika sa Israel. All-out support. Wala na pong pagtatalo sa Congress, mga sangkay. Subalit, ang dito, natural, meron pa rin pong dito, kukontra mga sangkay, magkakaroon pa rin ng chaos. Majority naman mga sangkay, talagang suportado ang Israel. Hindi po tulad sa Ukraine, na halos lahat po talaga ayaw nang sumuporta sa digmaan na yon. Halos patanggalan na po talaga ng suporta. So ngayon, itong malinaw na balita, the United States is sending warships and fighter jets to the region near Israel as a show of support after the deadly. Ito pong ginawa ng Hamas. So ngayon po, ang aabangan natin, talaga bang pupunta ang mga sundalo ng Amerika? Kasi ang daming warships niyan eh. Andun na po sila, malapit na, di ba? Kung sakaling dumating na po sila doon sa may malapit sa Israel, ibig sabihin ba na ito? Bababa na po sila at tutugisin itong Hamas? Well, ano po ang inyong masasabi? Ano po ang inyong komento tungkol po dito? Just comment down below. Now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.